Elections handa na sa isasagawang halalan sa Lunes. Pangangampanya ng mga kandidato hanggang bukas na lamang. Inaasahang dagsa ng mga pasaherong bibiyahe para makaboto sa Lunes, pinaghahandaan na ng mga public transportation. MMDA pansamantalang papayagan ang pagdaan ng provincial buses sa EDSA. Ilang malls magpapatupad ng adjustment sa operating hours sa Lunes para bigyan daan ang isasagawang botohan sa Lunes. Bagong traffic flow ng passenger drop-off sa NAIA Terminal 1 ipinatutupad na matapos ang malaghim na aksidente noong linggo. Reklamong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte didinggin sa Department of Justice mamayang hapon. At dalawang driver ng Solid Bus North nagpositibo sa isinagawang drug test. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 9, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nanawagan ang Commission on Election sa mga kabilang sa vulnerable sector na bumoto ng maaga. Ayon sa ahensya, mayroon ng itinalagang early voting hours mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga kung kailan maaaring bumoto ang mga senior citizens, buntis at may kapansanan. Paglilinaw ni COMELEC Chairman Garcia, kung hindi man makaabot sa mga nasabing oras, ay mayroon pa rin priority polling place upang masigurong magiging maalwan ang pagboto para sa kanila. So yan po ay option lang naman natin binibigay kung gugustuhin na nakatatanda at may kapansanan o nagdadalang tao na makaboto separate at hindi nahahalo sa karamihan. Meron po tayong priority polling place sa lahat ng ground floor ng paaralan na yan na may second floor, third floor. Pwede pong doon sila bumoto. Magkakaroon ng adjustment sa mall hours ang ilang mga mall sa araw ng Lunes, May 12. Ito'y upang bigyang daan ang isasagawang botohan sa mga mall sa araw ng eleksyon. Base sa abiso ng Robinsons Malls, magbubukas ang kanilang mga mall sa Lunes ng alas 12 ng tanghali at magsasara ng hanggang alas 9 ng gabi. Maging ang Ayala Malls, i-adjust ang opening ng kanilang mga mall ng alas 12 ng tanghali. Abang wala pang anunsyo ang SM Supermalls kung magkakaroon ng pagbabago sa kanilang operating hours. Magsisimula ang botohan sa mga mall ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa early voting. Abang magsisimula naman ang regular na botohan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi pinayagan ng Commission on Elections ang European Union election observers sa hiling ng mga ito na pumasok sa loob ng presinto sa araw ng eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi ito maaari dahil ipinagbabawal ng batas at isang election offense. Nakasaad sa Section 192 ng Omnibus Election Code na ang pwede lamang pumasok ay mga miyembro ng Electoral Board of Election Inspectors, Watchers at kinatawan ng COMELEC para umasiste sa mga botante na bumuboto. Nilinaw ni Chairman Garcia, papayagan naman silang maging observer basta huwag lang sa loob ng mga presinto. Anybody can roam around, okay lang na umikot. Pero pagdating sa presinto, very specific, very clear ang batas sa kung sino lang ang pwedeng pumasok sa loob ng presinto. And again, pwede naman pong mag-watcher, pwede naman pong maging observer sa labas ng presinto. Kasi nakikita rin naman kahit ng media ang nangyayari sa loob ng presinto.
Naka-heightened alert na ang security ng buong linya ng MRT3 simula ngayong araw dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero na bibiyahe para sa eleksyon sa Lunes. Ayon sa MRT3 management, nakatutok ang security personnel para mapanatili ang kaayusan sa mga istasyon. Meron ding mga nakadeploy na pulis sa help desks na maaaring lapitan ng mga pasahero para sa anumang security concern. Meron ding mga K9 units mula sa MRT3 at sa Philippine Coast Guard para sa dagdag na seguridad laban sa bomb threat. Pansamantalang papayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA sa araw ng eleksyon sa May 12. Gayunman, hindi nila pwedeng baybayin ang buong kahabaan ng EDSA. Ang mga provincial bus na manggagaling na Northern Luzon ay hanggang sa mga terminal lang sa Cubao, habang ang mga bus na galing Southern Luzon ay hanggang sa mga terminal lang sa Pasay. Tiniyak ng Department of Energy na walang magiging aberya sa darating na halalaan dahil sapat ang supply ng kuryente sa bansa. Ayon sa ahensya, puspusan ang kanilang koordinasyon sa mga power distributor at iba pang kaugnay na ahensya upang matiyak ang seguridad at kahandaan ng enerhiya bago at pagsapit ng eleksyon maging sa mga araw ng bilangan. Sa panig naman ng Meralco, tiniyak ng kumpanya na magiging maayos ang kanilang serbisyo at hindi magkakaroon ng problema sa Lunes, araw ng halalan. Unang-una, doon sa ating mga power suppliers o mga generating companies, ang ating advisory na in-issue sa kanila ay dapat lang buong capacity ng kanilang planta ay available pagdating ng araw ng election. Supply is more than adequate. Nag-improve yung supply situation natin. Ibig sabihin, tumaas yung capability ng mga planta na mag-deliver ng kuryente. Nagbabala ang Commission on Elections laban sa kumakalat sa social media na umunay naghahanap at tumatanggap ng aplikasyon para sa poll watchers at machine operators ng ahensya para sa darating na halalan. Binigyan diin ng COMELEC na ipinagbabawal ng batas na ito ay mag-hire ng poll watchers. Paliwanag ng COMELEC, ang mga poll watchers ay itinalaga ng mga kandidato o political party at hindi ng gobyerno. Babala ng COMELEC, huwag basta magbibigay ng personal na impormasyon sa mga hindi beripikadong account. Pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Davao City simula ngayong araw dahil sa isasagawang meeting di avance ng isang political party. Bukas ang huling araw ng campaign period sa mga kandidatong tumatakbo para sa eleksyon sa Lunes. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Marisol Montaño live. Marisol, gaano ba kalawak yung isinasagawang road closure dyan sa Davao? Yes, apat na kalsada dito sa Davao, magpagkita sa Recto Avenue hanggang sa Bangkay Street ang sinara ngayong araw para sa gaganaping meeting de avance mamayang hapon. Simula alas 8 kaninang umaga, nagsagawa na ng temporary road closure ang City Transport and Traffic Management Office o CTTMO sa ilang kalsada sa Davao. Ito ay bilang paghahanda sa gaganaping meeting de avance ng isang malaking political party na magsisimula ng alas 3 ng hapon. Kabig sa maapektuhan ang CM Recto Avenue, Magsaysay Avenue, si Bangkay Street at Rojas Avenue. Nagtalaga na ng rerouting scheme ang CTTMO para sa mga biyaherong maapektuhan ng naturang road closure. Nasa mahigit 200 personahe naman ng Davao City Police Office ang ide-deploy ngayong araw upang tiyaking ligtas ang isasagawang aktibidad sa syudad. Automatic na maghatag og seguridad ang ato ang Davao City Police Office bisan pa walay request sa mga parties nga magkandak og kanang mga rallies. Marigi pa rin kamot na sa Davao City Police Office ngayon. Every rally nga mahitabo diri sa atong siyudad sa Davao is walay mga ma-encounter nga problema, wala mga reported incidents. Mao na nga ato ang apil na diha ma'am no ang ato ang SWAT. Dili angay jud mabala ka man kung nganong naay SWAT during the rally kay wala tay gipili pod mga color diha ma'am no nga atong tagaan og sanang seguridad.
Kabilang sa meeting di avance mamaya ay ang full slate ng PDP laban kasama ang mga kandidato mula senator, councilor at congressman mula 1st, 2nd at 3rd District ng Davao City. Aga paalala ng Davao City Police Office sa mga lalahok dito sa meeting di avance mamaya na iwasang magdala ng matutulis na bagay at iba pang ipinagbabawal para sa mahigpit na seguridad. Samantala, magtatagal hanggang mamayang alas 12 ng hating gabi ang road closure dito sa Davao City. At yan ang ating update mula dito sa Davao. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Marisol Montanio. Magsasagawa ng investigasyon ang Masbate Police Provincial Office matapos makatanggap ng ulat ang Commission on Elections hinggil sa presensya umano ng armed group sa bayan ng San Pascual, Masbate. Base na rin ito sa ipinarating na impormasyon mula sa mga barangay officials sa naturang lugar. Mula sa Masbate City, alamin natin ang detalye kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ang sagot ng pamunuan ng Masbate Police Provincial Office dyan sa nangyaring insidente? Yes, Ella, nagpadala na nga ng investigation team ang pamunuan ng Masbate Police Provincial Office doon sa San Pascual, Isla ng Burias para nga imbestigahan ang naturang sumbong na may mga armadong grupo na bago nga itong national at local elections. Nakataling na sa opisina ni Masbate Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Jefferson Araujo ang ulat mula sa ilang barangay officials ng Barangay Mapaniki, San Pascual, Masbate na sakop ng Burias Island. Hinggil umano sa presensya ng armed group na umaaligid sa kanilang lugar. Nauna nang nakatanggap ng written report ang Commission on Election Masbate ukol dito. Ano kasing pangyayari kung saan ay nag-report daw di umano itong kampo ni Vice Mayor Hermosa sa pulis na meron daw mga armadong kalalakihan na lulan ng isang pick-up truck allegedly sa kabilang kampo. So, hindi yata na-actionan kaagad. Ella, agad na pinarating ng komisyon ang ulat sa Masbate PPO at bilang tugon na nagsasagawa ng masusi at malalimang investigasyon ng mga PNP personnel sa tulong ng investigation team na ipinadala sa Isla ng Burias. Sa katunayan, meron na po tayong na-receive na complaint galing po sa ating COMELEC and then na-receive po at nabasa na po ito ng ating provincial director. So, on that way, minabuti ng ating provincial director na magpadala ng investigador doon sa bayan ng San Pascual kung saan itong incidenting ito ay iimbestigahan. So, definitely magkakaroon ng malalimang investigasyon tungkol doon. And then kung ano man po ang magiging resulta ng ang investigasyon na ikakandak doon is doon tayo magkakaroon ng action taken sa kung anong pwedeng gawin ng ating command. Ela, sa padalang liham ni Punong Barangay Manilo Hermosa, sinabi May 3 nang nangyari ang insidente. Agad nila itong pinagbigay alam sa San Pascual Municipal Station, subalit hindi mo umano ito nabigyan ng kaukulang pansin. Ayon na rin sa COMELEC na ang ulat na nakarating sa kanila ay buhat sa kampo ni Vice Mayor Awel Hermosa na tumatakbo ngayon bilang alkalde ng munisipyo. Inaalam na din natin na kung ang sitio Lapas ng Barangay Mapanike ay kabilang sa mga polling centers ng naturang bayan. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nagsasagawa ngayong araw ang Commission on Elections, Philippine National Police Baguio, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng one-time, big-time Operation Baklas sa mga campaign posters ng mga kandidato na iligal na nakapaskil sa lungsod. Samantala, nasa 11,000 na tauhan ng Department of Education Cordillera ang magsisilbi sa darating na halalan sa May 12. Sa iba pang detalye, ihahatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta yung paghahanda ng mga tauhan ng DepEd Cordillera para sa botohan sa Lunes? At mayroon bang
mga nag-back out, lalo na sa probinsya ng Abra. Aga sa ngayon nga ay wala pang nagre-report sa mga tauhan ng Department of Education Cordillera na sila ay magwi-withdraw o aatras pagsisilbi sa araw ng halalan sa Lunes, May 12. Muling nagsagawan ng Operation Baklas ang COMELEC katuwang ang Baguio City Police Office, Armed Forces of the Philippines, DNR at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga kalsada sa City of Pines ngayong araw. Kabilang sa sinuyod ng mga otoridad ang kahabaan ng military cut-off, Barangay Camp 8, Lower Lourdes Polling Center, Porok 3 Irisan, Kilometer 3 Asin Road, General Luna Street at iba pa. Paalala ng COMELEC na mahigpit na ipinagbabawal na magpaskil ng mga campaign posters sa mga poste ng kuryente, pampublikong infrastruktura at pasilidad tulad ng street signs, traffic lights, signal post, tulay at mga overpass. Ang Oplan Baklas ay magpapatuloy hanggang matapos ang eleksyon para mapanatili ang kalinisan ng mga lansangan at masigurong na ipatutupad ang batas at ordinansa sa panahon ng eleksyon. Samantala, ayon sa pamunuan ng Department of Education sa Cordillera Administrative Region, lahat ng mga gurong nakatalaga para sa poll duty sa May 12 ay handang gawin ang kanilang mga tungkulin at walang sinumang nagnanais na umatras. Sa tala ng ahensya, may kabuang 11,367 DepEd car personnel na naka-duty sa araw ng eleksyon. 7,897 sa mga ito ay mga guro habang ang iba ay non-teaching staff. Matatandaan noong nakaraang barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, may mga tauhan ng DepEd na last minute na umatras sa mga pagsisilbi sa halalan dahil sa takot para sa kanilang buhay dahil sa maligasyon na sila umano ay may kinikilingan na kandidato. Ayon sa DepEd, makakatanggap ng insentibo ang mga guro na magsisilbi sa panahon ng halalan at makakatulong din para sa kanilang record ng serbisyo. Nasa 170 certified police personnel naman ang sinanay para maging special electoral board members na maaaring humalili o pumalit sa sinumang guro na aatras sa kanilang tungkulin sa araw ng halalan. Yan muna ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Ipinatutupad na ngayon sa Ninoy Aquino International Airport, partikular na sa Terminal 1, ang bagong traffic flow ng passenger drop-off matapos ang nangyaring aksidente noong linggo. Samantala, nakapagtala naman ang Manila International Airport Authority ng pagdami ng mga pasahero sa naturang paliparan ilang araw bago ang eleksyon. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na yung bagong sistema sa pagbababa ng mga pasahero dyan sa NAIA Terminal 1? Ella, imbis na nakaharap ang mga sasakyan sa gusali ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kapag magbababa ng mga pasahero sa departure area, parallel o nakahanay na lang ito sa drop-off slots na itinalaga sa lugar. Inihayag ito ni Transportation Secretary Vince Dizon ang bagong traffic flow na ipinatutupad niya sa NAIA Terminal 1 kasabay ng isinasagawang inspeksyon nito sa paliparan. Bunsod ito ng insidente noong weekend kung saan sumagasa ang isang sasakyan sa ilang pedestrian. Napansin nyo, unang-una, yung ating traffic flow dito, bago na. Hindi na tayo nakatutok kamukha nung dati. No? So I think that's a major development. May tinalaga rin kaukulang espasyo para sa babaan ng mga pasahero at mga iba pang mga gamit katabi ng mga drop-off slots. Ngunit bibigyan lang ng hanggang 3 minuto ang unloading o pagbababa ng mga pasahero ng kanilang mga gamit sa passenger drop-off area. Paliwanag ni Secretary Dizon, bahagi na rin ito ng paghahanda nila para sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero na babiyahe pauwi ng kanilang mga probinsya
para bumoto sa araw ng eleksyon sa Lunes. Sa datos ng Manila International Airport Authority o MIA, umabot ng nasa 7 hanggang 19,000 ang itinaas sa bilang ng mga pasahero sa mga nagdaang araw kumpara sa parehong petsa noong 2024. Ayon pa kay Secretary Dizon, kabilin-bilinan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na prioridad ang kaligtasan at convenience ng mga pasahero. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Iniyak ng Commission on Elections Negros Island Region na makakaboto pa rin ang mahigit 100,000 registered voters sa Negros Occidental sakaling pumutok ang Bulkang Kanlaon. Ayon sa COMELEC, nakalatag na ang mga evacuation plan ng mga LGU sakaling magkaroon ng massive eruption. Mula sa Bacolod City, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta na yung paghahanda ng mga otoridad sa Negros Island para sa nalalapit na eleksyon? Ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections Negros Island Region para sa gaganaping botohan sa araw ng Lunes. Ito ay sakaling pumutok ang Bulkang Kanlaon mismo sa araw ng halalan. Ganon din ang paghahanda ng Philippine National Police katuwang ang Philippine Army dito sa isla ng Negros. Tiniyak ng Commission on Elections Negros Island na makakaboto pa rin ang mahigit 100,000 mga registered voters sa isla ng Negros sakaling pumutok ang Bulkang Kanlaon. Ayon kay COMELEC NIR Regional Election Director Attorney Lionel Marco Castellano, isang Memorandum of Agreement na pinirmahan ng COMELEC at Office of the Civil Defense para sa contingency plan sakaling sumabog ang bulkan sa araw ng halalan sa Lunes. Pero dapat mauuna muna ang kaligtasan ng mga residente kasunod ng kanilang pagboto dahil maaari naman itong ma-postpone pa sa loob ng 30 araw kung kinakailangan. Ayon naman sa Office of the Civil Defense, may mga nakahanda na mga sasakyan ng mga LGU para ilikas sa mga residente. Nakalatag na rin ang kanilang mga lilipatang evacuation center. Sa araw mismo ng botohan ay susunduin sila sa kanilang evacuation center papunta sa kanilang polling precinct o sa alternative precinct. Sa kasalukuyan, nanatili pa rin ang border checkpoint ng Philippine National Police sa loob ng 6-kilometer danger zone. Pinapayagan namang makauwi saglit ang mga residente sa kanilang lugar pero maigpit ang monitoring sa kanila ng mga camp manager para matiyak na makakabalik pa rin sila sa kanilang mga evacuation center. Sa ulat ng COMELEC, 24,362 registered voters ang apektado sa ilalim ng Alert Level 3 habang 111,461 na botante naman ang maapektuhan sa buong isla ng Negros kapag itaas sa Alert Level 4 ang bulkan. Eman ating balita mula rito sa Bacolod City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. All set na ang mahigit sa 2,000 mga automated counting machine, mga balota at iba pang election paraphernalia na gagamitin sa araw ng eleksyon sa Lunes ng mahigit 2 milyong botante sa probinsya ng Bulacan. Mula sa Balagtas, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na ang paghahanda ng COMELEC at Electoral Board sa mga polling center dyan sa Bulacan? Magandang tanghali, Ella. All set na nga ang election paraphernalias at itong COMELEC dahil handang-handa na sila dahil sa gagamiting mga election paraphernalias, lalo nitong mga automated counting machine o ACM. Na-test na ang lahat ng mga ito sa mga Balik Bulacan na handang-handa na sila sa Lunes, May 12. Kumpleto na at handang-handa na ang mga gagamiting election paraphernalia kasama na ang 2,551 na automated counting machine o ACM na dumaan sa testing at sealing sa 567 voting center sa Bulacan.
Ayon sa Bulacan Comelec, mula pa noong Lunes hanggang makuha ang mga ACM at itest ito hanggang matapos kahapon ang isinagawang final testing at sealing ay wala namang naging aberya ang mga ito sa mga polling precinct hanggang sa mabilang ang mga ginamit na balota at maisauli ito sa designated room ng paaralan. Ayon rin sa mga election officer, maayos ang naging operasyon ng ACM at wala namang nawaglit na ballot box at election paraphernalia. Kompleto yung gamit, kompleto po yung thermal paper, kompleto po yung mga smart cards na gagamitin ng ating electoral boards, kompleto yung mga pins. Sa tala ng Bulacan Comelec Provincial Office, may total na 2,173,026 ang kabuang registered voters sa Bulacan. Mula ito sa 572 barangay sa probinsya. Samantala, nasa 2,000 pulis naman ang nakadeploy na sa 20 bayan at 4 na syudad sa Bulacan. May quick na rin ang ginagawang pagbabantay sa mga checkpoint ng Bulacan PNP, maging sa mga paaralan para matiyak ang kaayusan at kapimpaan sa lokal at national midterm election sa Lunes. Sa ngayon nga ay dito sa lugar ko, bakit natin yung PCM storage room, dito yon ay nakapadlock at kung saan nga ay nasa 11 na mga ACM ang nasa loob at bubuksan na lang ito sa araw ng Lunes na binabantayan naman ito ng mga pulis na 24 hours silang nagbabantay dito sa paaralan sa Balagtas, Bulacan. At yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Sa iba pang balita, tila ipinagwalang bahala ni House Speaker Martin Romualdez ang tangkang impeachment complaint laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Pero ang ilang mambabatas nagtataka sa timing ng mga nagsusulong nito. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Walang tumanggap sa impeachment complaint na iniendorso ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni PBBM na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang fina-file natin ditong articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution. Dinala ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco araw ng Huwebes, May 8, 2025. Pero wala sa kanyang opisina si House Secretary General Velasco dahilan para hindi tanggapin ang impeachment complaint. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa seminar si Secretary General Velasco. We're not in session right now, so not much can be done, di ba? At sa alam ko po, miski yung SecGen's office there, naka-seminar sila ngayon. So, we'll have to wait for the proper time to consider that. Tila ipinagwalang bahala rin ng House Leader ang tangkang paghahain ng impeachment complaint. I really don't know. I don't know what inspired them, but hayaan mo na lang sila. Ang ilang mambabatas, ipinagtataka naman ang timing ng hakbang, lalo na't ilang araw na lang bago ang midterm elections. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Yun na nga, kasi bakit kailan mag-i-eleksyon na? Di ba? So, distraction siguro. Paniniwala rin nila na wala na rin namang oras para rito, lalo na't matatapos na ang 19th Congress. Wala na pero karapatan naman ng lahat, di ba? Kahit sino, kahit ikaw, if you want to file an impeachment complaint. Ang medyo nagtataka lang, sabi ko parang ala ng oras. Susubukan umano ng Duterte Youth Party List na ihain ang impeachment complaint sa susunod na Martes, May 13. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumalo kagabi si Vice President Sara Duterte sa isang campaign rally sa Manila kung saan ikinampanya niya
ang senatorial candidates ng PDP laban. Dito ay muli nagpahayag ang pangalawang Pangulo sa kahalagahan ng tunay na pagbabago at pangmatagalang solusyon na magbibigay lunas sa mga suliranin ng bansa. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Pangmatagalang solusyon sa mga problema ng bansa. Ito ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kagabi sa isang campaign rally sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Vice Presidente, kailangan ng Pilipinas ang mga programang pangmatagalan at hindi ang mga pansamantalang ayudang ipinamimigay ng mga politiko. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. We must return to long-term concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Dahil dito, binigyang diin ng pangalawang Pangulo ang kahalagahan ng tamang pamumuno. Sa kanyang mga pahayag kagabi, matapang niyang tinuligsa ang kasalukuyang liderato na ayon sa kanya ay hindi kayang unawain ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Mariinding binatikos ni VP Duterte ang kawalan ng transparency ng kasalukuyang administrasyon. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Sa kabila ng mga ito, patuloy ang kanyang panawagan sa pangangailangan ng isang leader na may malasakit sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Isang leader na may kakayahang magbigay ng solusyon para sa kapakanan ng lahat. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipagpulong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa iba pang respondents sa kasong isinampa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kalihim, ipinatawag niya ang mga ito upang makapag-usap patungkol sa legalidad ng kaso at kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili. Itong Martes, inatasan ng Ombudsman si Remulla at ang iba pang opisyal ng pamahalaan na sagutin ang report na isinumite ni Senator Amy Marcos mula sa pagdinig ng senador. Sa report, sinabi nitong posibleng masampahan ang kasong kriminal at administratibo sina Remulla dahil sa nangyari sa dating Pangulo. Nakatakdang magsagawa ng pagdinig mamayang hapon ang Department of Justice o DOJ sa reklamong isinampa kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umunoy ginawang banta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, dadalo ba si Vice President Sara Duterte sa pagdinig mamaya? Magandang tanghali, Ella. Inaasahan nating pupunta si Vice President Sara Duterte sa pagdinig batay sa kanyang naunang pahayag. Alamin natin mamaya, Ella, kung makakarating nga ito dahil may schedule din siya dyan sa Batangas mamayang hapon. Nakatakda ngayong araw ang preliminary investigation o pagdinig sa Department of Justice o DOJ sa reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI
laban sa pangalawang Pangulo. Kaugnay ito ng naging banta ni VP Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig, inaasahan na formal na ipapaalam sa VP ang reklamo laban sa kanya. Umaasa si DOJ Secretary Crispin Remulla na dadalo ang Vice Presidente at gagawaran naman anya ito ng karampatang paggalang. Ito anya ay kanyang karapatan at marapat lamang na kanyang gamitin. Pero hindi naman obligado ang Vice Presidente na dumalo sa pagdinig o maaari naman na ang kanyang mga abogado ang kakatawan sa kanya. Una na rin sinabi ni Remulla na pwedeng magdala ng security ang pangalawang Pangulo sa preliminary investigation. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Formal nang tinapos ngayong araw ang isinagawang 3 linggong balikatan exercise ng magkaalyadong bansa na Pilipinas at Estados Unidos. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ba yung mga naging highlight ng balikatan exercise ngayong taon? Magandang tanghali, Aga. Itinuturing nga ng Armed Forces of the Philippines na naging matagumpay itong isinagawang balikatan exercise nitong nagdaang 3 linggo. Ka-closing ceremony na isinagawa sa Camp General Emilio Aguinaldo. Dinaluhan ito ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, Secretary of National Defense Gilberto Teodoro, AFP Chief of Staff Romeo Browner, Jr. at US Marines Lieutenant General Michael Cederholm. Base sa programa nitong balikatan exercise ay may 5 magkakaibang military drill na isinagawa ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerika. Kabilang na dito ang multilateral maritime exercise sa Subic, maritime catering security operation sa Batanes at Palawan, kung saan magkatuwang na nagsagawa ng sea patrol ang magkaalyadong bansa. Integrated Air and Missile Defense sa San Antonio, Zambales, kung saan ipinakita ang paggamit ng MADIS, isang short-range missile na kayang magpabagsak ng drone o aircraft. Counter-landing live fire exercise sa Cagayan at Rizal, Palawan, na kung saan ipinakita naman kung papaano pipigilan ng isang amphibious attack. At ang maritime strike sa San Antonio, Zambales, na kung saan tatargetin sana ang decommissioned vessel na BRP Miguel Malvar. Ngunit dahil lumubog ito bago pa ang Mars strike, ay nagsagawa na lang ng simulated live fire exercise sa mga sundalo na magkaalyadong bansa. Nitong Abril naman ay dinala sa Batanes ang isa pang unit ng Navy Marine Expeditional Ship Interdiction System o Nemesis, na isang long-range missile system na kayang umabot sa 100 nautical miles. Aga, kanina natanong nga si Secretary Teodoro na dahil nga tapos na itong balikatan ay kung mananatili pa ba itong Nemesis. At ang tugon nga ng kalihim ay hindi na dapat nga anya na i-discuss pa sa publiko, lalo na nga itong mga bagay na may patungkol sa operational matters. At yan muna ang ating update mula rito sa Camp Aguinaldo. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Ipinasara ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 2 terminal ng bus sa Pasay City na umano'y nag-ooperate ng illegal. Ayon sa LTFRB, ang 2 terminal ay hindi sumusunod sa minimum PUV terminal standards. Inatasan ng LTFRB ang 2 terminal na mag-secure ng kanilang Certificate of Compliance to operate a public transportation terminal. Kahapon, inisyu ng LTFRB ang cease and desist order sa 2 terminal at nilagdaan nito ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Isinailalim na ng Land Transportation Office sa roadworthiness ang mga bus ng Solid North Transit matapos ang suspensyon ng lahat ng unit nito. Samantala, isinailalim na rin sa mandatory drug test ang nasa mahigit 700 empleyado ng naturang bus company. Narito ang report ni Benedict Samson. Magiging bahagi na ng normal ang roadworthiness inspection at mandatory drug testing ng Land Transportation Office para sa public transportation sector. Ito ay kasunod na nangyaring karambola na kinasangkutan ng isang unit ng Pangasinan Solid North Bus Transit sa SCTEX noong May 1.
Bunsod nito, sinimulan na ng LTO ang pagsasailalim sa halos 270 bus units sa roadworthiness inspection upang magsagawa ng iba't ibang pagsusuri at matiyak kung ang mga ito ay depektibo at kung kailangan pa ng kaakibat na ayos bago payagang bumiyahe. Samantala, nasa 700 empleyado na rin ang naisailalim sa mandatory drug testing. Sa kasalukuyan, naghihintay na lamang sila ng mga resulta ng kanilang drug test. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na kinakailangan nila itong gawin bago sila muling makapag-operate. Sa ngayon ay nananatili pa ring suspendido ang buong fleet ng Solid North Bus Transit. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpositibo sa drug test ang 2 driver ng Solid North Bus Incorporated mula sa isinagawang mandatory drug testing ng Land Transportation Office o LTO. Bagaman ayon sa LTO, sasailalim pa sila sa confirmatory test at kapag nagpositibong muli ay maaari silang mapatawan ng perpetual revocation ng driver's license at iba pang kasong kriminal. Samantala, isinailalim din sa motor vehicle testing sa Zambales ang mga bus ng Solid North. Ayon sa LTO, 46 mula sa 276 na mga bus ng kumpanya ang pumasa sa roadworthiness standards at patuloy pang nagsasagawa ng testing ang LTO. Nauna nang ipinag-utos ng Department of Transportation ang mandatory drug test sa mga driver at konduktor ng Solid North at inspeksyon sa kanilang mga bus kasunod ng madugong aksidente sa SCTEX noong May 1. Isinurrender na ng motovlogger na si Yana ang kanyang driver's license sa Intelligence and Investigation Division ng Land Transportation Office kahapon. Nauna nang pinatawan ng 90-day preventive suspension ng LTO ang driver's license ni Yana kasunod ng viral na insidente ng road rage sa Zambales. Ayon sa LTO, bagamat na isumite ni Yana ang hinihinging driver's license, hindi naman ito nakakomply sa utos ng LTO na dalhin sa pagdinig sa kaso ang motorsiklo na kanyang sinasakyan sa road rage. Natukoy ng LTO na hindi pala nakapangalan kay Yana ang motorsiklo at inamin din ang kanyang legal counsel na pagmamayari ito ng isang kaibigan. Kapag natapos ng LTO ang investigasyon, dedesisyonan ng ahensya kung tuluyang mare-revoke ang driver's license ni Yana. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, dapat na magsilbing aral sa mga motorista ang insidente dahil sila rin ang talo kapag pinairal ang init ng ulo. Ayon naman kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, kapag merong na-report sa social media na involved sa road rage, agad sususpindihin ang driver's license. Ngayon, sabi ko nga, kapag merong na-report sa social media, na-validate yun ng LTO, automatic suspended 90 days na yan. At kung mapatunayan na paulit-ulit siyang baka ma-revoke pa ang kanyang lisensya, hindi na yung suspension. Nag-issue ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa may-ari at driver ng isang sasakyan na nakunan sa video na may sakay na aso sa likod ng sasakyan habang nakabukas ang trunk. Pinagpapaliwanag ng LTO ang driver ng sasakyan kung bakit hindi ito dapat managot sa road safety-related regulations dahil sa insidente. Kinondena ng Animal Kingdom Foundation ang insidente at tinawag itong animal cruelty na isang akto na labag sa batas. We condemn this act of cruelty. This is a serious case of animal cruelty and could have resulted in fatal consequences. Napakalinaw naman po, ang mga hayop ay may buhay din. Iimbitahan ng LTO ang mga representative ng Animal Kingdom Foundation at Philippine Animal Welfare Society para makapagbigay ng kanilang stand sa issue sa isasagawang first hearing sa May 13 sa Central Office ng LTO sa Quezon City.
Abiso sa mga motorista, panibagong rollback sa presyo ng langis ang inaasahan sa susunod na linggo. Base sa abiso ng mga kumpanya ng langis, inaasahang bababa ng piso hanggang piso at 35 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 30 hanggang 75 sentimos ang posibleng maging rollback sa presyo ng gasolina. Samantala, nasa mahigit piso naman ang posibleng maging bawas sa presyo ng kerosene. Ayon sa Oil Industry and Management Bureau, ilan sa mga dahilan ng posibleng rollback sa susunod na linggo ay ang pagdaragdag ng oil production ng OPEC. Dagdag pa ang issue sa US o global tariff na posibleng magdulot ng sobrang supply ng langis. Gayun din ang usapin sa trade talks sa pagitan ng US at China na pawang mga largest oil consumer. Nakikipagtulungan na ang Department of Migrant Workers o DMW sa Department of Agriculture upang gawing accessible sa mga overseas Filipino workers o OFW at kanilang pamilya ang 20 peso per kilo ng bigas. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, mabibili ang murang bigas sa kadiwa ng Pangulo sa DMW Central Office sa Mandaluyong City. Kasabay nito, nakikipagtulungan din ang DMW sa DA para suportahan ang mga OFW na nais pasukin ang agribusiness bilang bahagi ng National Reintegration Program. Nasabat ng mga otoridad ang dalawang 10-wheeler truck sa San Fernando, Pampanga na naglalaman ng mga smuggled na puting sibuyas. Base sa pag-iinspeksyon ng Department of Agriculture, pawang mga rejected at positibo sa salmonella ang mga ito. Mula sa San Fernando, Pampanga, may report si Mia Alonzo live. Mia, ano yung detalye niyang nasabat na mga smuggled na sibuyas? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at base rin sa ulat ng PNP-CIDG, ang country origin nitong smuggled onion na positibo sa salmonella ay sa China na ibinagsak sa Subic. At anila, posibleng plano pa ng mga supplier na ito ay dalhin sa ilang pamilihan sa Metro Manila para ibenta sa merkado. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, idiniklaraan nilang chicken carriage strip o frozen meat ang produkto. Subalit natuklasan na itong dalawang 10-wheeler truck ay naglalaman ng nasa 1,600 na bags na imported na puting sibuyas na may bigat na 9 kilos bawat isa at ang isang truck naman ay naglalaman ng 1,700 na bags na sibuyas. Malamang murang-mura binili ito dahil mukhang reject na to sa bansang pinanggalingan, no? Tapos sinubukan ibenta dito dahil mura nga at na smuggle. Ang problema dito galing pa to Subic, so may nakalusot ito doon. So we will be investigating this further, no? And hihingin din namin ang tulong ng CIDG. Pagbibigay diin pa ng kalihim, walang ini-issue pa na imported white onion ngayon sa bansa dahil sapat pa ang supply nito hanggang sa buwan ng Oktubre. Nagbabala rin ng departamento na ang mga puting sibuyas na ito ay positibo sa heavy metals at salmonella na maaaring makapagdulot ng malubhang karamdaman sa mga consumer. Kaya naman bili ng ahensya na kapag nakakita ng hindi pangkaraniwang laki sa size ng white onion, kung ikukumpara sa locally produced na puting sibuyas, ay huwag nang bilhin. Aga, ayon naman sa DA ay magsasagawa sila ng inspeksyon sa ilang mga pamilihan na posibleng napagbagsakan o napagprodusan o napaglagakan nitong mga white onion na smuggled na ito. At ayon din sa PNP-CIDG ay nagsasagawa pa sila ng masusipang investigasyon, gayon din ng DA patungkol dito sa issue na ito. At yan muna ang update mula dito sa San Fernando, Pampanga. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Bumaba na ang porsyento ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap at nagugutom batay sa bagong survey na inilabas ng Okta Research ngayong Biyernes. Ayon sa Okta, nasa 42% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap
at 35% ang nagsasabing sila ay nagugutom sa buwan ng Abril. Kung ikukumpara sa datos noong November 2024, nasa 50% sa mga Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap, habang 49% naman ang nagsasabing sila ay nagugutom sa nakalipas na quarter. Katumbas ng 2.1 million na mga Pilipino ang nabawas sa mga nagsasabing sila ay mahirap, habang 3.7 million naman sa mga nagugutom. Isinagawa ng Okta Research ang nationwide survey mula April 10 hanggang April 16. Kailangan pang magdagdag ng puwersa ang Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa paghahanda sa posibleng pagtama ng malakas na lindol, lalo na sa Metro Manila. Nagpaalala rin ang BFP sa publiko na seryosohin ang pakikilahok sa mga earthquake drills. Narito ang report ni Benedict Galazan. Patuloy ang isinasagawang paghahanda ng Bureau of Fire Protection o BFP para sa posibleng pagtama ng tinatawag na The Big One. Ang The Big One ay isang senaryo kung saan posibleng magkaroon ng magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault na nasa silangan ng Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa programang Lifesaver, sinabi ng BFP na hindi pa sapat ang kailangang bilang ng mga sasaklolo sa mga posibleng maging biktima ng malakas na pagyanig. Dahil sa tinatayang pinsala na posibleng mangyayari, inaasahan na ang mga residente sa mga lugar na hindi gaanong apektado ng lindol ang siyang tutulong sa mga nasa Metro Manila. Paano po yung magiging galaw po ng BFP kapag dumating na mismo yung The Big One? Sa papanahonan na nangyari, no? Wag naman sana, pero kung mangyari ang The Big One, isa-isa po sa plano na BFP is yung augmentation ng mga tao natin. Okay. Kasi alam natin, NCR ang tatamaan. Yes. So kung ako, taga-NCR, kung kayo taga-NCR, hindi tayo basta-basta makakagalaw, makakapag-rescue. May mga grupo ang BFP at iba pang ahensya ng gobyerno na nagsasanay sa pag-rescue sa mga naipit sa mga gumuhong gusali. Pero isa rin sa mga isinasagawa nilang training ay ang pagtugon sa posibleng pagkakaroon ng sunog at pagtagas ng mga nakalalasong kemikal. Maliban doon, kung tayo mga taga-NCR ay kailangan responde, uunahin natin yung responde sa sunog. Siyempre, kakibet ng isang lindol ay possibility ng sunog, mga chemical leak. Pwede po natin yung respondean habang tayo nandito po. Ayon sa BFP, mahalaga rin na makapaghanda ang mga mamamayan dahil posibleng hindi agad makarating sa kanila ang tulong. Dapat aniyang makilahok at seryosohin ang isinasagawang nationwide earthquake drill. Ang NSED natin is quarterly to make it automatic for our public or community na kapag nangyari, automatic na yung galaw mo, alam mo na kung saan kagad pupunta. Nagpaalala din ng BFP na mas makabubuting maghanda ng mga supply gaya ng pagkain at inumin na maaaring tumagal ng ilang araw. Para sa iba pang mga bagay na dapat ihanda sa posibleng pagkakaroon ng malakas na lindol, manood sa Lifesaver tuwing Linggo alas 10 ng umaga. Maaari ring bumisita sa social media account ng UNTV News and Rescue, Lifesaver at Tulong Muna Bago Balita. Benedict Galasan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapili na ng bagong head of state ang Vatican at ito ay sa katauhan ng isang US cleric na si Robert Francis Prevost. Si Prevost ang ika-267 na leader ng Roman Catholic at ang kauna-unahan na mula sa Estados Unidos. Nagpaabot naman ng pagbati kay Prevost si US President Donald Trump at sinabing isang karangalan para sa Amerika ang pagkakahirang dito. Makikipagtulungan ang China sa Russia upang gampanan ang kanilang special responsibilities bilang mga pangunahing bansa at permanenteng miyembro ng UN Security Council. Nangakong maninindigan ang Chinese President sa tabi ng kanyang kaalyado laban sa power politics at umano'y bullying sa international stage.
Noong Huwebes, ang unang beses na nagpulong ang China at Russia mula nang paigtingin pa ni US President Donald Trump ang US-China trade war noong nakaraang buwan. Bagaman tila nagpasaring si Chinese President Xi kaugnay ng mataas na taripa ng Estados Unidos, iginiit naman ni Russian President Putin na ang ugnayan ng Russia at China ay may layon lamang na palaguin ang dalawang bansa at hindi ito nakatuon laban sa kaninuman. Inanunsyo ng Estados Unidos na ihihinto na nito ang pagbibigay ng $50 million na tulong sa sektor ng kalusugan ng Zambia dahil sa kabiguan ng gobyerno na tugunan ang sistematikong pagnanakaw ng mga donasyong gamot. Ayon kay US Ambassador Michael Gonzalez, 95% ng mga botika sa Zambia ay nagbebenta ng mga donasyong gamot na dapat sana'y libreng ibinibigay sa publiko. Nangako ang Zambia na palalakasin ang digital tracking ng mga medical supplies, ngunit sinabi ng US na hindi na nito kayang palusutin ang patuloy na katiwalian. Mga kasangbahay, kayo po ay aming inaanyayahan sa UNTV midterm election sa Lunes, May 12. Simula alas 5 ng umaga, maghahatid na ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue ng updates mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Maaari kayong tumutok at manood sa Channel 37 o sa aming mga official social media channels. Samahan nyo kaming magbantay sa mga mangyayari sa halalan. Poll Watch 2025, ang UNTV News election coverage. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 62, versikulo 7, na nagsasabi, "Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian, ang malaking bato ng aking kalakasan, at ang kanlungan ko'y nasa Diyos." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!